Hi guys! For today's vlog, magkakabit tayo ng Christmas decor. Nauna ko na ilagay itong Christmas tree dito. Sa labas ko na lang siya inilagay kasi kukut-kutin lang yan ni Yumi sa loob. Dito nakalagay ang iba pang Christmas decor. Nabili ko yan last year pa. At i-reuse ko lang ngayon. Bago ko ikabit yan, ay lilinisin ko muna ang paglalagyan ko. Inayos ko nga din muna itong sa labas kasi napakadaming gamit. Katatapos ko lang kasi nito maglaba at maglinis ng kwarto. Kiniklear ko muna itong sa bandang bintana kasi yung bintana ang lilinisin ko. Kaya inipod ko muna itong sofa at yung Christmas tree, tinanggal ko ulit. Pinasiritan ko ng tubig itong bintana at pinunasan ko na rin kasi medyo matagal na din tong hindi nalilinis. Medyo mahirap din kasi itong linisin gawa ng mga bakal na nakaharang. Pero dahil lalagyan ko to ng Christmas decor, kaya linisin ko muna para hindi naman magdoble yung dumi. Ha? Ano daw? Pati nga yung mga bakal ay pinunasan ko na rin. Pero hindi ko naman yung pinakalinis ng bonggang-bongga ha. Yung mawala lang yung mga gabo. Nung okay na, pinasiritan ko ulit ng tubig. Parang pinakabanlaw ba? Akala mo naman naglaba, no? Natapos na ako sa isang bintana. Dito naman ako sa kabila. Yes, dalawa ang bintana namin. At tulad nung isa, lilinisin ko rin syempre to. Punas-punas ng bakal. Pero kumpara doon sa isa, mas nalilinis ko naman ito kahit papaano. Kasi tuwing naglalaba ako, ay napapasiritan ko naman ito ng tubig. Pero ang dumi pa rin niya. Tingnan niyo naman yung tubig sa tabo. Ang dumi. Inabot na nga rin ako dito ng init. Pero sige lang, bahala na. Hindi pwedeng tumigil at ngayong araw ko lang to pwedeng gawin. Actually, hinatid ko muna si Yumi sa kanyang tita Millie para magawa ko ang mga to. Dahil hindi talaga ako makakakilos na magkasama kami. At naku, day, ang anak ko super clingy. Ayaw nang mawawala ako sa tabi niya. O taas ang kamay ng relate, diba? Nakatapos na ako maglinis ng mga bintana at ilalabas ko muna itong mga pandekorasyon na gagamitin ko. Una, nagputol muna ako ng mga kawad para dire-diretso na ang gawa ko mamaya kasi ito ay pangkakapit ko doon sa mga ilalagay ko. Sunod, binuhagag ko muna itong garland ba ang tawag dito? Basta ayan, binuhagag ko yan kasi may mga ilang nakasabit pa dyan mula nung huling gamit namin. Nasimulan ko na ang paglalagay dito sa gilid ng bintana namin. Medyo natagalan lang ako kasi inisa-isa ko pa ang pagbuka nito at medyo nayupi ito sa pagkakatago namin. Pauli-uli pa nga ako dito at yung cellphone ko nag-overheat kapag nagbe-video. O ay di natapos tuloy agad ng walang video. Ganito ang magiging itsura niyan. Anyway, may isa pa naman bintana kaya dito na lang tayo mag-video. Nagsimula na rin ako maglagay dito ng garland. Hindi pa naman totoong tapos yung kabilang bintana kasi may mga ilalagay pa akong abubot doon. Inilipat ko nga dito yung camera kasi nag-overheat din doon sa kabila. Ano ba yan? Lagi na lang nag-overheat ang cellphone ko. Hindi ko alam kung sakit ba to ng cellphone ko o sadyang mainit lang talaga. Ay nako, pero buti na lang dito sa nilipatan ko hindi na siya nag-init. Pagpasensyahan nyo na nga itsura ko at wala na akong kaayos-ayos talaga dito. Ngarag na ang pag-itsura. Paano ba naman mula umaga hanggang ngayon? Sige ang ikinilos ng lola nyo. O walang magagawa at ginusto ko rin naman ito. Ngayong araw ko lang di kasi ito pwedeng gawin. Tinawag ko muna sandali si nanay para tulungan ako sa paghawak nitong kabilang dulo at nalalaglag. Medyo nahirapan nga ako sa pagkakabit dito. Doon sa kabilang bintana, hindi naman. Siguro isang factor yung nahihirapan ako ilusot ang kawad dito sa bakal. Noon ako kasi ikinabit noon, wala pang tiles itong pader namin. Kaya smooth lang ang pagkakalagay ko noon. Ngayon kasi masikip na siya. Tapos nakadagdag din yung medyo mababa ang sahig sa spot na to. Hindi ko alam kung mababa ba ang sahig o mababa lang ang tinutungtungan ko. Kaya pagdating sa pagkakabit dito sa bandang taas, ay pangtingkayad na ako. Lalo na nung inayos ko itong mga dahon-dahon kasi ibinubuka ko. Grabe ang inawit ko. Dapat pala makaatikha ako ng hagdan para hindi masyadong mahirap yung mga ganitong akyatin. Anyway, sunod kong ilalagay itong Christmas light. Pareho kong lalagyan itong dalawang bintana. Una kong lalagyan itong bintana na to. Pero bago ang lahat, itetesting ko muna itong Christmas light kung gumagana pa ba siya o hindi na. Okay pa naman siya. Kaya lang napansin namin may isang wire na hindi gumagana yung mga ilaw na nakadikit sa kanya. Yung pala, meron parang isang bombilya na naputol ang wire. Ganun kasi yun. Basta may isang bombilya na hindi umilaw, lahat ng nakakonect doon, hindi na rin iilaw. Pero buti na lang at naayos ko. Siguro naputol yun sa pagkakapunas ko kanina. Nilinis ko kasi to bago ikabit. Pero kung hindi na siya naayos, okay lang din naman. Gagamitin ko pa rin kasi karamihan naman umiilaw pa. By the way, pagpasensyahan nyo na ang pet ko dyan at nagutom na yata masyado kaya nangain na ng short. Hindi ko na nga yan pinapansin masyado kasi totoong nagmamadali na ako. Kaya lang habang ina-edit ko to, nako po, bakit ang pet ko'y ganyan? Inunahan ko na kayo kasi kahit anong cut ko sa video ito, hindi ko siya maitago. Sus Mariosep, Ginoo. Ako'y natatawa na lang kasi bakit ba naman kasi ganyan? Pakawit nga. Kadiri, no? Pero okay lang yan, normal yan. Ay siya, tama ng usapang puwet at baka maging puwet pa ang title nito. Mabalik na nga tayo, Natapos ko ng kabitan ng Christmas light yung isang bintana at dito na ako ngayon sa kabila. Kaya lang napaisip ako kung paano ko makokonect yung Christmas light ang Christmas tree doon. Pero bahala na kung mag-extension na lang ako o baka kaya pa na maidugtong. Kasi medyo mataas din yung napagtapusan ng Christmas light na naikabit ko. Pagkatapos ko magkabit ng Christmas light, ay isinunod ko naman itong Christmas ribbon. At dahil nandito na rin lang naman ako, kaya ito na yung una ko nilagyan. Medyo nagmamadali na nga ako dito at hinapon na talaga ako. Tingnan nyo naman ang sinag ng araw. Kanina tirik na tirik yan. Ngayon halatado mong
pampalubog na siya. Marami pa ako linisin pagkatapos nito. Anyway, patapos na rin naman ako. Nagkakabit na lang ako ng mga Christmas balls. At natapos na rin ako. Mula sa ganitong itsura, ganito na siya ngayon. Simple lang siya kasi para sa akin, simplicity is beauty. Wow! At ganito naman ang itsura niya sa gabi. Kung i-rate ko to, 10 out of 10. Syempre ako naghirap gumawa niyan eh. Pero bukod doon, nagustuhan ko rin talaga ang resulta ng ginawa ko. Kayo ba? Kung i-rate nyo ako, ilan? Anyway, yun lang. Bye!